kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Dating Senador Mar Rojas uupong DOTC Secretary kapalit ng nagbitiw na si Ping De Jesus. Pero pagkakatalaga ni Rojas sa DOTC, wrong move daw para sa kanyang political career ayon sa isang analyst. Internet access, itinuturing ng basic human right ng United Nations. Pero Pilipinas, kaya-kayang gawing abot kaya ang internet sa lahat? Bunsod ng mataas na demand sa kuryente, singil ng Meralco, tataas ngayong buwan. Exclusive! Umunoy pugad ng mga drug pusher sa Laperal Compound sa Makati, sinalakay ng mga otoridad. Gobernador ng Kalinga, pinukpok umano ng mikropono ang isang radio announcer. Pero Gobernador, mariing itinanggi ang paratang. At mga hybrid camera na kayang mag-shoot ng mga 3D image at mag-video sa high definition, pwedeng ipantapat sa mga DSLR. Matapos magsilbing Trade Secretary sa dalawang administrasyon, balik gabinete si dating Senador Mar Rojas matapos italagang bagong DOTC Secretary kapalit ng nagbitiw na si Jose Ping De Jesus. At hindi pa man nauupo sa pwesto, may mga marching order na si Pangulong Noynoy Aquino. Pero naniniwala ang isang political analyst na wrong move ang appointment ni Rojas sa DOTC sa kanyang political career. Saksi si Michael Fahatin. Tinanggap po ni Mar Rojas kahapon ang alok ko sa kanyang maging kalihim ng Department of Transportation and Communication. Siya rin po ay magiging senior member ng ating economic cluster. Mismong si Pangulong Noynoy Aquino ang nag-anunsyong si dating Senador Mar Rojas na ang papalit. Sa nagbitiw na si DOTC Secretary Ping De Jesus, natatagal na lang sa ahensya hanggang June 30. Alam naman ninyo, may ibang posisyon sana akong ibibigay kay Mar. Pero kailangan ng taong magpatuloy ng mga reformang nasimulan na sa DOTC. Bukod sa pagkapatuloy ng magandang umanong sinimula ni De Jesus, priority din daw ng Pangulo kay Rojas ang mga sumusunod. Itong problema sa Piatco na matagal na ipinagkait sa taong bayan, NAIA 3. Itong mga RORO na ating iniimbestigan sa kasalukuyan. RORO ports po yun, no? Ang mga PPP na nakapila sa ilalim ng DOTC. Pati na ang mga anomalyang nakabaon sa kanilang mga libro. Lahat po yan ay iniabot na natin kay Mar para tugunan, imbestigahan, at gawin ang kaukulangang pansin. Binigyan din ng kalayaan ng Pangulo si incoming Secretary Rojas na mamili ng kanyang mga tauhan sa DOTC at mga ahensyang nasa ilalim nito. Gaya ng LTO na pinamumunuan ni LTO Chief Virgie Torres pero hanggang ngayon nakalib. Habang iniimbestigahan ang alitan ng LTO at Information Technology Provider nitong Stratcom Corporation. Kilalang malapit sa Pangulo si Torres pero ayon kay Rojas, there were never any orders or instructions for me to do anything, so I just left it at that. So I know very little. I'll look into it. Sa ngayon ay naghahanda na raw makipagpulong kay Rojas si outgoing Secretary De Jesus. He will have a lot of pabakon because there are a lot of things to be done in the department. Bago ang appointment, ilang pagkakataon na rin nakitang kasama si Rojas sa mga opisyal na lakad ng Pangulo. Siya rin ang emisaryo ng Pangulo na inatasang ayusin ang gusot kaugnay sa deportation ng Taiwanese national sa China. Tingin ng ilan paghahanda ito sa pagtakbo bilang Pangulo ni Rojas na nagparaya kay Aquino sa presidential race noong 2010. Pero ayon sa ilang eksperto, tila wrong move daw para kay Rojas ang maging DOTC Secretary. We've never had a DOTC Secretary who went on to higher office and went all the way to the presidency. We've had DOTC secretaries who got burned quite fast. Politically, it's very risky. Gayunman, mapamayorya o minorya man sa Senado, suportado bilang kalihim si Rojas na nagsilbi bilang Trade Secretary noong panahon ni dating Pangulong Estrada at dating Pangulong Arroyo. He is qualified and competent to handle that. He has managed a cabinet
department before. Hoping with his entry and his hard stance against the previous administration, information about all of this will come to light. Baka pati yung mga nawawalang kontrata at mga sekreto ng ZTE lumabas na habang nandyan siya. Ano't anuman, tila excited na ang sumabak sa tungkulin si DOTC incoming Secretary Mar na napanaginipan na raw ang mabigat na trabahong naghihintay para sa kanya. Sabay pabirong kanta ng anyay bago niyang team song. Trains and boats and planes. Yun na ngayon ang ating mundo at sorry. The notes are a little bit off, but the words convey the same meaning. Michael Batra ng inyong saksi. Dineklara na ng United Nations sa isang basic human right ang internet access. Ang tanong, kaya ba ng Pilipinas na gawing abot kamay sa mga mamamayan ang internet access? Gayong marami pa ring Pilipino ang walang computer, pati nga kuryente. Saksi si Ivan Mayrina. Ilang mga batayang karapatang pantao o basic human rights ang matagal nang kinikilala. Tulad na lamang ng karapatang mabuhay, ang karapatang bumoto, at karapatang sumamba. Pero sa isang report na inilabas ng United Nations, sinabi nito magyang internet access, itinuturing na ring basic human right. Kinikilala raw ng UN ang halaga ng internet sa pagtamasa sa iba pang mga karapatan at kalayaan. Kaya tungkulin daw ng lahat ng estado na gumawa ng paraan para ang internet ay accessible sa lahat ng mamamayan nito. Pero para sa isang bansang gaya ng Pilipinas, ang katotohanan ay marami pa rin ang hindi pa nakakapag-internet sa kanilang tanang buhay. Katunayan, ayon sa International Telecommunication Union, may 6 lang sa bawat 100 Pilipinong matatawag na internet user noong 2009. At sa buong Timog Silangang Asya, pang-4 ang Pilipinas sa may pinakamababang internet usage sa mga bansa. Sa paaralan sana unang mamumulat ang mga kabataang Pilipino sa benepisyo ng computer. Pero kung classroom at silya kulang nga, computer na may internet pa kaya? Sa Batasan National High School halimbawa, 101 estudyante ang nag-aagawan sa bawat computer. Computers po na napaka-idealistic naman sa sitwasyon namin. Computers sa bawat classroom, as much as possible, pwede ng 3:1. Dito sa school, nakakahawa ka ba ng computer? Hindi po. So saan ka lang nakakapag-computer? Siya po. Ayon na rin mismo sa NEDA, maraming Pilipino pa rin ang hindi makabili ng computer. Paano pa kaya ang internet subscription? Ito ang dahilan kung bakit inihain ni Kabataan Party List Representative Raymond Palatino ang Free Public Wi-Fi Act na nagtatakda ng libreng Wi-Fi sa mga opisina ng gobyerno bilang panimula sa mas malawak na internet access para sa lahat. Hindi yung magkatunggali. Yung basic rights at saka itong internet access. Kasi ang internet access ngayon, hindi lang siya simply for communication eh. Maaaring maging tool siya for empowerment. A tool against corruption, tool for transparency in governance. Ang Advanced Science and Technology Institute ng DOST patuloy na gumagawa ng mga pag-aaral para gawing mas abot kaya sa maraming Pilipino ang internet. Right now, we're buying it retail and the telcos are charging us per MB of access. If the government had its own network and there is no toll fee, there is no per MB access, then definitely lines will open up and more applications can be done over it. Pero siyempre bago yan, kailangan munang unahin ng gobyerno ang pagbibigay ng kuryente na kailangan sa internet. Hanggang nitong March 2010, 3 pa sa bawat 10 bahay sa bansa ang walang kuryente. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. At kaugnay pa rin sa usapin ng kuryente, tataas ang singil ng Meralco ngayong buwan. Bunsod ng pagtaas ng demand nito at posibleng tumaas pa raw ang electric bill sakaling aprubahan ang petisyong ipasa sa consumer ang bilyong-bilyong pisong utang ng Napocor. Saksi si Bernadette Reyes. 51 centavos per kilowatt-hour. Yan ang itataas ang generation charge sa inyong Meralco bill ngayong Hunyo. Para sa bahay na kumukonsumo ng 101 kilowatt-hour kada buwan, katumbas ang dagdag singil ng dagdag bayaring mahigit 50 pesos. Paliwanag ng Meralco, tumaas daw kasi ang demand sa kuryente nitong Mayo dahil tag-init. Pag hindi masyadong mataas yung demand, then we avoid using the higher cost plans. Yung formula naman, ina-approximate lang yung pagkolekta noong kabuuang halaga noong nagastos ng isang utility. Titingnan ng komisyon kung sa kabuuan mayroong sobra or may kulang at ito naman ay ipababalik ng komisyon kung sumobra.
Ito yung isang halimbawa ng Meralco Bill. Kung mapapansin nyo, kapag buwan ng Abril at Mayo, mas mataas talaga ang pagkonsumo sa kuryente kumpara sa mga buwan na mas malamig. Kaya naman bukod sa mas mahal na generation charge, posible naman talaga na mas mahal ang inyong babayaran sa kuryente dahil sa mas malakas na paggamit ng mga appliances. Gayunman, posible pa raw lumaki ang binabayaran ng mga Meralco customer. May petisyon kasi ang Power Sector Assets and Liabilities Management o PSAM na ipasa sa mga consumer ang 500 billion pesos na utang ng NAPOCOR. Kapag naaprubahan, katumbas ito ng 90 centavos per kilowatt-hour na dagdag singil. Hindi naman mangangahulugan ito na ora-orada ay makapag-aaksyon ng komisyon. Siyempre, pag-aaralan pa yan at kung kakailanganin ay magkaroon muna ng mga pagdinig. Ang pakonsuelo ngayon para sa mga Meralco customer na kumukonsumo ng di tataas ng 100 kilowatt-hour kada buwan. Kapwa ay naprubahan na ng Senado at Kamara ang pagpapalawig sa lifeline subsidy para sa kanila na dapat ay magtatapos na sa Hunyo 26. Dahil certified as urgent ito ng Pangulo, inaasang maisa sa batas na ito. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Samantalang pinatatanggal na ni Justice Secretary Laila De Lima ang mga kubol na mga preso sa loob ng maximum detention facility ng New Bilibid Prison. Yan ay matapos madiskubre ng mga kongresista sa kanilang ocular inspection ang mga espesyal na kubol na may sariling CR at halos kompleto sa kasangkapan. Saksi si June Veneracion. Laking gulat ng mga kongresista ng tatang hindi mga bantay, kundi mga preso ang may hawak ng susi sa mga kubol kung saan sila nakakulong. Pero mas kinabigla nila ang tumambad sa kanila kasunod ng sapilitang pagpapabukas dito. Sa kubol na ito halos kumpleto sa mga gamit tulad ng electric fan at may sarili pang CR. Tingnan mo yung itsura ng kanyang kwarto, oh. Mas maganda sa kwarto ko sa amin nung may salamin. May mga kubol din nakitaan ng mga porn DVD at DVD ng Prison Break, isang TV series sa Amerika tungkol sa pagpuga sa kulungan. Yan ay isa sa mga bagay na hindi pwede ipakita sa mga inmate kasi matututo sila ng mga technique paano mag-evade ng check-up ng mga prison guards, kung paano magbuo ng mga gang, paano magkaroon ng mga senyales, kung ano yung mga dapat gawin para maabisuhan ng maaga kahit walang cellphone na mayroon pa parating na prison guard check. Sa isa pang kubol, natuklasan ng mga kongresista na solo pala itong tinitirhan ng isang Chinese national, malayo sa mga siksikang selda kung saan pinagkakasya ang mga preso sa bilang na doble o higit pa sa kapasidad nito. Dito sa maximum detention facility, isa daw sa problema ay yung overcongestion. Pero kung makikita natin sa kwarto na ito, tingnan nyo, lahat ng pader ay nakasalamin. What's the purpose na nakasalamin natin? Ito yung kinagugulat ng mga members ng House Justice Committee kung bakit nagkaroon ng ganito. Kaya naman mabilis na utos ng Department of Justice. Dapat po today, alisin na po yun. That is a direct order. Today, please dismantle those being occupied now by these drug convicts. So dahil sa ipinagbabawal na ngayon, yung mga kubul-kubul na yan, especially for the Chinese, so we will act on that. Pinag-aaralan na rin ni Justice Secretary Laila De Lima ang balawakang balasahan sa Bureau of Corrections dahil sa mga talamak umanong problema gaya ng droga. June Veneracion ang inyong saksi.